Ayun mga boss idol, nandito na naman tayo sa bahay ni Madam. Dahil on call tayo, ayan, nag-chat siya na meron daw siyang ipa-check dito sa kanyang bahay. Kasi dito sa garage, hindi na umiilaw yung kanyang downlight. So, dito sa may smart switch tayo nag-install nito. So, walang power yung smart switch niya, itong isa. So, ayan, check natin. Meron namang live, no? Pero walang ground. So meaning merong problema dito. So check natin mga boss idol. Ayan sa mga ilaw. Ayun. O biglang umilaw siya nung na tignan ko itong isang ilaw dito. Kasi mga boss idol, ayan. Nang dahil sa daga at ayan, nagawala na yung mga electrical tip, kinutkot. So yun, meron yang capacitor na nakaparallel para mag-function yung mga smart switch. So yun yung nagsisilbing neutral. So para mabuo yung connection circuit sa isang electronic device. So meron siyang capacitor na kasama. Ito yung power supply ng downlight. So kasama yan sa lead, no? Supply niya. So yan kinutkot, naputol na yung mga wire. So kaya hindi talaga iilaw yan. Tapos yung smart switch ay naapektuhan kasi nga yung nakaparallel na capacitor doon nag-lost contact na din. So ito gagawin natin, gagawa natin ng paraan at aayusin natin ito. So ang naisip ko dito, ayan, tanggalin siya, dismantle, tapos yan, nakita niyo yan yung lead lights nakapalibot. So kukunin natin lahat yung mga nakahinang na wire, tapos palitan natin ng mas malaki na wire na mas matibay. Tapos yon ay ating ipakita sa inyo kung paano natin ginawa yan, ha. So yan yan yung power supply niya. Kasi from 220 po, step down siya sa DC output kasi nga LED, di ba? So positive negative na yan. 12 to 25 volts yung output niya. So para umilaw yung downlight na yan. So ganyan talaga pag mga LED, mga boss idol, merong ganitong mga electronic ballast kumbaga. Pero yan step down sa syempre maliit na voltahe lang yung kinakailangan ng mga LED na ganito. So 12 volts to 25 volts ay gagana yan, iilaw yan. So papakita ko talaga sa inyo lahat kung paano natin to chinek at ginawa ng paraan. So ayan na mga boss, kita nyo. Isa to sa mga ginawa ko na nagawan ko na ng paraan. So pinalitan ko talaga yung wirings. Dito pa yung iba, yung apat. Yan di ba? Kinutkot. So yan, papalitan din natin yan. So, buo na tong isa. So testing na lang natin para pailawin natin yung ginawa ko. Pinalitan ko ng copper wire. So number 40 na copper wire, tingnan nyo. Sa input pa lang copper wire, tapos sa output ganun pa rin para matibay na talaga siya. Ayan, di ba? Kita nyo. Sa negative, green ginamit ko. Sa positive ay pula naman, red. So ganun din sa input, positive, negative. So line at saka neutral. So yan, ganyan, parang ganito, tinanggal ko lahat yan para makita ko yung piyesa sa loob. Siyempre, ayan, di ba? Kita nyo. Sinulda ko, hininang. So, hindi ko na napakita sa inyo na paano ko hininang, no, pero nakita niyo naman kanina na binuksan ko yung connection niya doon sa loob. So, ayan, i-check na natin, ipakita natin, ipailawin natin yan. I-plug natin sa may outlet. Di ba? So, nakapwesto na siya. Diretso na lang yan sa pag-install. Doon. So, ayan mga boss idol. I-plug na natin direkta sa outlet. Ayan, umilaw na siya. So, goods pa ang ating ilaw na ito. So, yun lang talaga. Kasi yung mga kinain ng daga, yung wire nito. Kasi yung sa factory talaga sa pagkagawa nito, yung maliliit lang yung mga wire na ginamit. So ayan, mag-testing na naman tayo ng output niya, no. Ayan, nakailaw na yan eh. So testing na lang natin ilan kayang output talaga ang binibigay ng power supply.
Sa output tayo muna. So ayan, titest natin. So yan yung input, nakasaksak, tapos papunta dun sa lead light na ay output niya. So 12 to 25 volts kasi yung nasa marka niya na output niya. So kuhaan natin ng reading. So ayan, meron siyang 18.17. So 18 volts. Assume natin 18 volts. So pasok na pasok siya. Nasa gitna siya sa 12 at saka 25 volts. So 18 volts ay pasado. So okay. So kaya umilaw talaga yung lead natin. Wala namang sunog pa sa mga lead strip natin eh. Lead strip yan eh. So okay pa siya, buo pa siya, naka-series yan. So goods. So okay to mga boss. So yun po ang output natin, 18 volts. So kukuhaan din natin sa input ha, para makita niyo talaga na yung input na pumapasok na kuryente ay malaki, yung mataas. So ayan, dito tayo sa input. Tignan natin. Okay, meron siyang 233 volts AC. So sa AC naman tayo nag-rinse niyan mga boss idol ha. So gamit pa rin natin ang incoclometer natin. So napakaganda kasi pwede na nating lahat kukunan ng reading sa isang clometer na. So yan mga boss, 233 volts. So kitang-kita natin, di ba? So yan mga boss, nabuo na natin yung apat. So ayan, tested na natin. Okay na tong apat na to. So ganyan yung pagka gawa natin. So na-repair na talaga natin, napalitan na natin ng mas matibay na wire. So ready to install na to. Ibalik na natin ito. So para mas matibay pa talaga, nilagyan na natin ng Volcasil yung nakikita pa na wire tulad nito, ganyan, di ba? So nakikita pa yan. So paano pag kikit-kitin na naman yan ng daga? Di ba kahit matibay na yan na wire? So babalutin pa rin natin ng ito na lang gagamitin natin ang Volcasil yun. So yun. Binalik na natin. Ayan, na-install na yung isa. Tapos dito naman sa kabila. So testing muna tayo niyan, no, bago natin talaga. So ayan, nakita mo nyo na ang ito. Nakalagay na yung Volcasil, no, para mas matibay talaga. So yan, may dito kasi capacitor yan. Diyan ko kasi nilagay nakaparallel yung capacitor. Yung sinasabi ko sa inyo na parallel para mag-function yung smart switch. 'Di ba? So kailangan yan para mabuo yung circuit niya. So kasama talaga yan pag bibili tayo ng mga smart switch, meron din ganyan. Pero explain ko sa inyo, pwede nawala ang kapasitor kapag meron ka ng hinanda na neutral line. So meron ka ng pares ba, yung live tsaka neutral doon sa switch na utility box mo. Hindi to naabangan noon kasi hindi naman sinabi ni ma'am na mag smart switch siya. So kaya sa mga packaging ng mga smart switch, meron siyang capacitor na pinapadala para yun ang iparallel mo kung saan ang ilaw na i-install mo tulad nito, kahit isa lang dun na ilaw dyan yan nilalagay. So pag na-install mo na yan, magpa-function na din yung mabubuo na yung smart switch. So iilaw na yan. So ayan. Papakita ko sa inyo. So ayan mga boss idol, mag-testing na tayo. Ayan, papailawin na natin gamit itong smart switch. Ayan, umilaw na. Diba? Touchscreen lang yan mga boss. Ayan, nag-blurred. Touch mo lang yan. Ayan, on and off. So ayun, umilaw na siya. Diba may kulay blue? Yan yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang complete circuit. So nag-function na yung smart switch. So ang smart switch na ito mga boss ay pwede mo i-control using Wi-Fi connection. So kahit saan ka mang sulok sa mundo, saan bansa ka. So tulad ni ma'am ay nasa UK po si ma'am, United Kingdom, no. Ito ay napapagana niya on and off yung mga ilaw niya kahit nandun siya sa ibang bansa. So yan po ang napaka high-tech na smart switch natin. Ayun, natapos na tayo mga boss idol. Maraming salamat sa inyong panunood at naway sana'y meron kayong natutunan at meron din akong na-share sa inyo at baka makatulong sa inyo kapag meron din kayong ganitong problema na
inyong nararanasan no sa mga ilaw na mga LED light. So yun mga boss idol, maraming salamat sa panonood at saka kay ma'am salamat din sa pag-contact sa amin.